Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-235 na kabanata. Ang hindi inaasahang nanalo. Ang ibang mga fighter ay sumang-ayon, at ang dalawa sa martial artist ay pumunta upang makipaglaban kay Marco at Ryder. Ang lahat ng galaw ay perpekto, at ito ay mas mahusay kaysa sa elite team ni David. Tumango si David habang nanonood ng laban, kontento sa kanilang mga abilidad. Nang matapos na sila sa pakikipaglaban, ang dalawa ay tumayo. Ang isa dito ay si Damian na mukhang ordinaryo at mukhang confident. Ang isa ay si Rick, magaspang ito at nagbigay ng matalas na ekspresyon. Si Damian ay ipinakilala ang kanyang sarili kay David, at pagkatapos ay bumaling sa dalawang lalaki na kanyang makakalaban. Patawarin niyo ako kung masaktan ko kayo ng todo, wika nito sa malakas na boses. Ang lahat ay nabigla sa pagiging mayabang ni Damian. Ang dalawa ay ngumuso. Tumigil na kayo sa inyong pagsasalita, sabi ng isa. Ngumisi si Rick. Huwag niyong sabihin na hindi namin kayo binalaan. Si Damian at Rick ay sumabog sa aksyon. Sa pag-aaral ng martial arts sa ilang taon, sila ay mataas ang kakayahan, at mayroon silang kinabukasan sa pagpo-provide ng security sa maimpluwensyang pamilya. Sa kasamaang palad, inubos nila ang lahat ng pera at wala nang natira para sa pang-araw-araw. Narinig nila na ang Drake family sa Washington DC ay naghahanap ng martial arts expert at magpapanggap na security guard. Ang sweldo ay sinabi na malaking halaga. Kaya nagmadali sila pumunta sa Washington upang mag-apply sa posisyon. Si Damian at Rick ay mahusay at impressive ang kanilang team, kontrolado nila ito. Ang dalawang lalaki ay madaling natalo. Sinuntok ni Rick ang kanyang kalaban, bumagsak ito sa lupa, at nahirapan huminga. Si Damian ay natalo na rin ang kanyang kalaban. Ang buong laban ay wala pang 2 minuto. Ang lahat ng nanood, alam nila na wala silang laban kay Damian at Rick. Mayroon pa bang kahit sino na gustong subukan kami, at tumingin sa paligid? Walang nagsalita. Bagaman walang may gusto kay Ryder at Marco, alam nila na hindi nila kayang talunin ito, kaya hindi sila naglakas ng loob. Si David ay naglalakad patungo kay Damian at Rick. Maliwanag na ang dalawang ito ay ang may pinakamahusay na kakayahan. Wika niya. Kaya nag-offer ito sa kanila na ilagay sa lugar ng security team. Bumaling siya sa dalawang lalaki at tinanong, tinatanggap niyo ba? May umubo ng malakas na kumuha ng atensyon. Isang mabilog na lalaki ang humakbang. Tumingin si Rick taas pababa, maliwanag na hindi na-impressed. May problema ka ba? Tanong nito. Hahamunin mo ba ako? Tumango ang lalaki. Isang maliit na ngiti ang naglaro sa kanyang labi at ang lahat ay nabigla. Ang lalaking ito ba ay may kahilingan bago mamatay? Si Rick ay baka mapatay siya sa isang suntok lang. Dahil determinado kang mamatay, tutuparin ko ang kahilingan mo, wika ni Rick. Itiniklop nito ang kamao at humakbang paabante, itinaas ang kamay at sinuntok ang lalaki sa mukha. Ang lalaki ay simpleng nakatayo at nakangiti. At hindi man lang ito gumalaw sa kinatatayuan. Pero bago pa tumama ang suntok, si Rick ay sumigaw at bumagsak sa lupa. Ang lahat ay pinanood ang kamay sa pagsuntok sa mukha. Hindi nila nakita ang pagsipa sa binti ni Rick. Si Rick ay nakahiga sa lupa at hawak ang kanyang binti. Pumihit siya at tumingin sa lalaki. Ikaw, wika nito, na may natatakot na tingin. Naaalala mo pala ako, wika ng lalaki. Akala ko ay nakalimutan muna. Sa 4 na taon na nakalipas, si Damian at Rick ay nagtungo sa bagong syudad. Walang kahit sino ang nakakapantay sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, at sila ay puno ng pride. Isang araw, bumisita sila sa hotel, naghanap ng kaunting kasiyahan. Pumasok sila sa isang kwarto, inistorbo ang mga tao sa loob. Ang lalaki ay mabilis na tumayo, tumalikod at nagmamadaling nagbihis. Nakita nila ang uniform ng lalaki, at napagtanto na isa siyang security guard ng isang importanteng pamilya, na hindi pinapayagan na pumunta ang kanilang tauhan sa ganoong lugar. Inatake nila ang lalaki, at gustong bugbugin. Pero hindi nila inaasahan na sobrang galing nito sa martial arts. Hindi nila ito natalo, at ang lalaki ay nasaktan sila ng malubha. Ang lalaki ay itinago sa kanila ang mukha, natatakot na makita ito. Ang pagsiwalat sa kanyang reputasyon ay makakasira.
Nang matalo sila ng lalaki, tumalikod ito upang umalis. Pero ang GRO ay sinigawan siya, Cliff Munson, hindi mo pa ako binabayaran. Ang lalaki ay nasigawan. Naiinis dahil ang kanyang pangalan ay nabunyag. Kinuha niya ang pera at ibinato sa babae. Kinausap ni Cliff si Damian at Rick nang hindi lumingon. Kapag binalak niyong ipagsabi sa mga tao ang tungkol dito, pagbabayarin ko kayo. Pagkatapos ito ay lumabas na ng kwarto. Si Damian at Rick ay hindi pa natatalo sa nakaraan bago pa nila makilala si Cliff, at humahanga sila dito. Si Rick ay tumingin. Mr. Munson, wika nito. Pasensya ka na kung alam ko lang na ikaw iyan, ay hindi kita aabalahin. Si Damian ay humingi rin ng tawad. Patawarin mo kami, hindi namin sinasadyang hindi ka irespeto. Ang iba ay natatandaan ang pangalan Cliff, at hindi nila inaasahan na makikita ito dito. Ngumiti si Cliff. Dahil inamin na ninyo ang inyong pagkakamali. Hahayaan ko kayo, wika nito. Kinuha ang maliit na jar sa kanyang bulsa at ibinato kay Rick. Gamitin mo, makakatulong ito sa mga galos mo. Tinulungan ni Damian si Rick, habang nakatingin kay Cliff Munson. Nakipagkamay si David kay Cliff at sinabi, sa palagay ko ay ipinakita muna na ikaw ang may pinakamataas na martial arts skill. At ang pamilya ko ay matutuwa na makapagtrabaho ka sa amin. Maraming salamat Mr. Drake, wika nito. Ang nakaraan kong employer ay tinanggal ako. Kaya naghahanap ako ng bagong posisyon. Kung maayos akong itatrato, masaya akong bantayan ang seguridad ng inyong pamilya. Ang lahat ay nabigla, at lahat ay matatanggol dahil sa veteranong si Cliff. Si David ay na-thrilled. Ipinapangako ko na hanggang maayos ang iyong pagtatrabaho para sa Drake family. Magkakaroon ka ng komportableng buhay. Kailangan kong kausapin ang aking ama, upang malaman kung magkano ang sweldo. Pero mayroon tayong kasunduan. Si Cliff ay kontento. Magtatrabaho ako sa Drake family. Pumalakpak si David at sinabi, okay, maayos na. Tumingin siya sa ibang martial artist. Na-impressed ako sa inyong mga kakayahan, at mayroon posisyon dito para sa inyo. Kung gusto nyo, napahinto ito. Ang inyong sweldo ay mababa kaysa kay Cliff. Ang mga martial artist ay nagpunta lahat sa Washington, D.C. upang maghanap ng employer, kaya tumango ang mga ito. Tumingin si David sa kanyang mga bagong security guards. Ang unang utos ay makipagtuos sa tol-unang, si Alex. Si David ay abala sa darating niyang kasal pero kapag natapos na ito, oras na para habulin ang tol-unang si Alex. Ika-236 na kabanata. Ang pamamasyal sa syudad. Ilang araw ang nakalipas. Ang kasal nina David at Leona ay dumating. Pero hindi alam ni Alex na si Leona ang magiging bride ng araw na iyon. Sa kanyang nalalaman, si Lindsay at David ang ikakasal. Pagkatapos ng agahan ng araw na iyon, inipon ni Alex ang mga Moon Maiden. May malaking kasalan ngayon sa bayan, wika nito. Sinabihan niya ang mga ito na lumabas at magsaya ng ilang beses pero natatakot sila na baka hindi magampanan ang kanilang tungkulin. Palagi silang malapit kay Celeste na palagi silang binabantayang tatlo. Si Celeste ay nagdala ng mainit na chow at sinabi, ang pagsisilbi ang pinakamabuting bagay na aming magagawa para kay Mr. Alex. Tumango at masayang tumawa. Si Alex ay na-touch. Napakabuti nyo, ito ba ay dahil sa nangyari kay Georgina? Ang apat na babae ay umiling, sinabi ni Celeste. Sa simula, oo dahil ito sa nangyari sa aming dating master. At dahil sa ikaw ang bago. Pero napakabuti mo sa amin, at gusto naming gumawa ng mga bagay para sa iyo. Nagsalita rin si Celine. Ikaw ang aming pinuno, pero nag-aalala ka sa amin. Pinababayaan mo kaming magpahinga at matulog ng maaga. Gusto naming gawin ang mga bagay upang maibalik ang mga mabuting ginagawa mo sa amin. Kami ay nakakaramdam ng guilty. Si Callisto at Luna ay sumang-ayon. Si Alex ay masaya. Talagang napakabuti ninyo sa akin. Hindi ko ito makakalimutan. Ang mga babae ay nag-blush. Sinabi ni Celeste, Mr. Alex, may ibang paraan pa kami, upang makapamasyal. Pag-uusapan pa namin. Habang kami ay nasa paligid mo, at nakikitang ikaw ay masaya. Hindi na mahalaga kung saan kami pupunta. Tumango ang tatlo. Hindi alam ni Alex ang sasabihin, pero naramdaman niya na siya ay masaya.
Alam niya ang gusto sabihin ni Celeste. Ipinalakpak niya ang kamay at tumayo. Sige, ngayon araw ay isasama ko kayo sa syudad para mamasyal. Maghanda na kayo. Ang mga babae ay excited, tumakbo sila sa kanilang mga kwarto upang ihanda ang sarili para sa pamamasyal sa syudad sa araw na iyon. Nang wala na sila, inilabas ni Alex ang cellphone. Umaasa siya ng wedding invitation mula kay Lindsay pero wala itong narinig na kahit ano mula dito. Pero ngayong araw ang kasal nito, sa isip niya. Kahit na ayaw niyang nandoon ako. Kailangan ko siyang batiin. Nang sandali ring iyon si Lindsay ay nasa kwarto ng kanyang kapatid. Nakatayo siya sa harapan ni Leona, na nakaupo sa kama suot ang damit pangkasal. Dahil ito ang pumalit sa kanyang kasal, nagpunta siya upang kausapin ito. Leona, pakiusap alalahanin mo ang nararamdaman mo ngayon, wika ni Lindsay, habang hinawakan ang kamay ni Leona. Para pag nagpakasal na ako, handa ako kung ano man ang kahihinatnin. Si Leona ay ngumiti at kinakabahan kaunti. Nang sandaling iyon nagring ang cellphone niya. Tumatawag si Alex. Nagtinginan si Lindsay at Leona, bago sagutin ni Lindsay ang tawag. Lindsay, binabati kita sa iyong kasal, hindi ako makakapunta, kaya tumawag ako upang ipaabot ang aking pagbati. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Lindsay sa sarili. Sasabihin ko ba na hindi ako ang ikakasal, kundi si Leona? Naramdaman ni Leona kung ano ang iniisip ng kanyang kapatid, kinuha niya ang kamay nito at umiling. Alam niya na kapag sinabi nito kay Alex na hindi siya ang ikakasal, baka gumawa ito ng kakaibang katangahan. Lindsay, kumalma ka. Maraming salamat Alex, pasensya na at hindi kita naimbitahan. Sana ay hindi ka galit. Syempre hindi, ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Alam kong abala ka, pwede ka nang bumalik sa ginagawa mo. Tinapos na ni Alex ang tawag. Paalam, pero natapos na ni Alex ang tawag. Biglang nakaramdam ng guilty si Lindsay. Nakita ito ni Leona sa kanyang mukha, at inaalalayan ito. Alam mong hindi ko siya gusto, kapag sinabi mo sa kanya, baka may gawin siyang katangahan. Kapag naikasal na ako kay David, malamang na may isip niya na hindi ako ang kanyang girlfriend na si Debbie. Pinoprotektahan mo lang siya. Pero, pinilit magprotesta ni Lindsay pero hindi na niya ito natapos. Siya ay nakakaramdam pa rin ng guilty at hindi alam kung ano ang sasabihin. Makinig ka, ngayong araw ang aking kasal. Kung hindi ka magiging masaya, ganoon din ako. Basta makinig ka sa akin at ngumiti ka. Si Leona ay nagpunta sa gilid ng kanyang kama, at kinuha ang kanyang magandang jade pendant. Iniabot niya ito kay Lindsay. Lindsay, pakiusap, kuhain mo ito, at dalhin sa kasal. Si Lindsay ay nabigla, pero sinabi ni Papa, na huwag ilalabas iyan sa iyong kwarto. Kailangan mo itong ibalik. Umiling si Leona, mahalaga ito sa akin. Ang pagpapakasal ay isang mahalagang kaganapan sa buhay, at gusto ko naroon ito sa oras ng aking kasal. Isa pa, dadalhin ko ito kapag sumama na ako kay David. Lindsay, pakiusap, hawakan mo ito, kung hindi, pakiramdam ko ay may kulang na kung ano sa aking kasal. Hindi alam ni Lindsay ang gagawin. Sinabi ng kanyang papa na ang pendant ay itago at huwag ipakita sa kahit sinong hindi miyembro ng pamilya. Pero sa paraan ng pagtingin ni Leona sa kanya, hindi siya makatanggi. Okay, sige, dadalhin ko ito. Pagkatapos tapusin ang tawag ni Alex, ang apat na babae ay handa na. Umalis sila ng bahay at tumawag ng taxi, patungo sa center ng Washington, D.C. Ang taxi ay ibinaba sila sa abalang kalsada, kung saan maraming turista. Masasabi ni Alex na maraming mga lalaki ang naiinggit sa kanya. Karamihan dito ay mga binata. Nakatingin kay Alex at sa mga babae, habang naglalakad at kumakain ng sandwich. Si Alex ay abalang-abala sa lamppost, at pagpapahid ng sandwich mag-isa. Ang Moon Girls ay nakatingin at nagsimulang manggigil. Si Alex ay natutuwang makita sila na nagsasaya. Nang sila ay naglakad sa paligid ng mga kalahating oras. Si Celeste at si Lynn ay kumuha ng kanilang makakain. Si Alex ay umupo sa sidewalk. Si Callisto at Luna ay lumuhod at nagsimulang imasahe ang kanyang balikat. Si Alex ay medyo hindi na komportable dito. Sinabi niya, huwag ninyo akong alalahanin, kailangan nyo ring maupo at magpahinga kaunti. Ngumiti ang mga ito sa kanya, sinabi ni Callisto.
Mr. Alex, ikaw ay naglakad ng mahabang minuto. Pinagpapawisan ka na, at baka ikaw ay pagod na. Hayaan mo kaming bigyan ka ng kaunting masahe. Hindi nyo kailangan magbigay ng masahe sa publiko, protesta ni Alex. Hindi ako komportable. Wala namang mali dito, sagot ni Callisto. Maupo ka lang at mag-relax ng kaunting minuto, at magiging maayos ka ng parang hindi pagod. Habang nagsasalita ito, si Celeste at si Lynn ay bumalik na may dalang hamburger at bote ng soda. Kinuha ni Alex ang burger at soda, at sinabi sa mga babae na maupo at kumain din. Nag-aalala siya na baka ibigay ang lahat ng pagkain sa kanya. Pero kumuha ang mga ito at naupo upang kumain. Biglang napansin ni Alex na may 10 lalaki ang natipon sa paligid nila. Nakatingin ang mga ito at pinag-uusapan, ang tungkol sa maswerteng lalaki na niyayang lumabas ang 4 na babae. Ang mga salita nito ay lalong hindi nagpakomportable kay Alex. Pero ang 4 na babae ay masaya sa kanilang pagkain at hindi napansin ang nangyayari sa kanilang paligid. Ang lahat ng bagay ay totoo nangyayari at walang magawa si Alex kundi tumawa. Natapos nila ang pagkain habang pinagmamasdan sila ng mga tao. Pagkatapos sila ay bumalik at nagtataka sa nangyayari sa paligid. Ilang sandali pa ang nakalipas. Napuna nila ang sarili sa mas marami pang tao, pero ang mga taong ito ay hindi nakafocus kay Alex. Hindi, may pinapanood sila na may kung anong nangyayari, sa hindi kalayuan. Biglang may sumigaw mula sa crowd. Ang wedding car ay paparating na. Ang ilang mga sasakyan ay umaandar ng mabagal mula sa di kalayuan. Karamihan sa mga ito ay itim na Porsche na pare-parehong modelo. Ito ay isang motorcade. Sa gitna nito ay ang main car ng bride at groom. Ito ay puting Rolls-Royce na may dekorasyon na korteng puso na bulaklak. Ang buong crowd ay inilabas ang kanilang mga cellphone, at nagsimulang kumuha ng larawan. Si Alex at ang mga babae ay nakatayo sa likod ng crowd. Pinilit nilang makita ng maayos ang wedding car. Pero hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob. Nang sandaling iyon nakita niya si David pero ang bride ay hindi. Ang lahat ay nangyari lang sa loob ng maikling minuto. At ang mga crowd ay sumisigaw sa excitement nang lumagpas ang mga sasakyan. Ang schedule ng kasal ay marami nang nakakaalam. Papunta ito sa bahay nila David Drake ngayon. Narinig ni Alex ang sinabi ng isang babae. Ang kasal ay gaganapin doon ng alas 12. Pupunta ako, may gusto bang sumama sa akin, sigaw ng babae. Karamihan sa mga tao ay pareho ng iniisip, at ang crowd ay mabilis na nagkalasin at nawala. Masasabi ni Alex na hindi mapakali ang mga babae na pumunta. Kung gusto niyong pumunta, sasamahan ko kayo, wika niya sa mga ito. Sa totoo lang kilala ko ang ikakasal. Siya ay kaibigan ko. Ang Moon Girls ay sobrang na-excite, at sinabi ni Celeste. Maraming salamat Mr. Alex. Hindi pa kami nakakapunta sa kasal na tulad nito. Gusto namin talaga ito makita. Tumango si Alex, umaasa na napapasaya niya ng gusto ang mga ito pero mukhang sobrang napakasaya nila sa lahat ng kanyang ginagawa o sinasabi. Nalalaman niya kung masaya ang mga ito o pinipilit siyang maging masaya. Nang sila ay aalis na patungo sa bahay nila David. Nagring ang kanyang cellphone. Naaalala niya ang numero. Ito ay mula sa kanyang pamilya, pero hindi niya maalala kung sino. Sino kaya ito? Nag-alangan siya pansamantala. At pagkatapos ay sumagot din. Alex, hindi mo pa naman siguro nakakalimutan ang paborito mong pinsan, tama ba? Wika ng boses sa kabilang linya. Ito ay boses ng isang gwapo at matalinong binatang lalaki. Maliwanag at puno ng kumpiyansa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.